Magandang araw po sa iyo, Sir Katotohanan at Misteryo, at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Ako po ito uli, si Tikboy ng Masbate. Yung unang kwentong aking ipinadala ay inyong pinamagatang Bulong at Dasal ng Aswang na tungkol sa mag-asawang nanirahan sa lugar namin na Bantog na Aswang. Ito namang kwento ko ngayon ay tungkol sa Sapi at Syokoy. Taong 2000 sa isang sityo sa Masbate. Karamihan sa mga tao doon ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Nagiging mahirap ang sitwasyon kapag sumasapit na ang summer o iyong panahon ng tag-araw. Dahil sa nagiging sobrang init sa lugar namin at natutuyo talaga ang lahat. Kasama na doon ang lupa ng mga taniman. Ang natitirang may tubig lang ay ang malalim na bahagi ng ilog. May isang dalagang nagngangalang Charmaine, 16 na taong gulang at pang-apat sa 5 magkakapatid. Meron siyang 3 nakakatandang kapatid na lalaki na sina Alan, Nonong at Popong, at ang bunso naman nila ay si Jopay. Sina Mang Ramon at Aling Mayang naman ang kanilang mga magulang. Papasok noon ang summer, unang linggo ng Abril, taong kasalukuyan. Madalas pag Sabado ay naglalabas si Charmaine sa lugar kung tawagin sa amin ay libtong, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay malalim na bahagi ng ilog. Pero nasa may gilid na bahagi lang siya naglalaba, kasi malalaki ang mga bato doon para madaling magpalo-palo ng mga labahan at magbanlaw na rin. Bago naman magtanghali ay dadaan naman doon ang mga kuya niya na sina Nonong at Popong. Dala ang kalabaw upang palublubin galing sa pagsusuga o sa pagkain. Noong sumapit na talaga ang kasagsagan ng summer, ito na iyong bahagi ng summer na sobrang tindi na ng init, ay dito na nagsimula na ang ilang bahagi ng ilog ay natuyo na talaga. Gaya ng nabanggit ko kanina, iyong mga malalalim na lang talaga na parte ang may tubig. May isang Sabado noon, wala sa mood na maglaba itong si Charmaine. Sinabi ng kanyang ina sa ama na meron lang itong buwan ng dalaw, kaya wala sa kondisyon na magkikikilos at tinatamad ito na maglaba. Sinabi naman ng kanyang ama na kung kaya naman ay maglaba pa rin kahit kaunti lang para mabawasan ang labahan at hindi siya matambakan. Papaalis na rin noon ang dalawa niyang mga kuya upang maglimbas. Ito po yung tawag namin sa pangangalap ng ginto sa ilog. Kung papala rin ay maaaring kumita ng mahigit 1.5 sa isang maghapon lang. 150 kasi ang gramo ng ginto na nasasala doon. Pag medyo minamalas naman ay 1 hanggang 2 gramo lang din ang nakukuha. Dahil sa sinabi ng ama ay napilitan si Charmaine na magtungo sa ilog para maglaba. Sinamahan naman siya ng kanyang bunsong kapatid na si Jopay. Nagmadali na rin silang umalis para hindi na maabutan ng pagtirik ng araw. Habang kasalukuyan siya naglalaba at abala sa pagpapalo-palo ng mga damit, ay may nakita siyang isang malaking isda na dalag. Halos gabinti na nga ang laki nito. Tila nanghihina ito at gumigilid sa may bato kung saan siya nagpapalo-palo. Bigla niyang naisip ang kanyang itay, dahil ito ang paborito noon, lalo na kapag ipupulutan. Siguradong abot tenga ang ngiti noon kapag nakitang may maiuwi siyang ganun kalaking dalag. Pero hindi niya lang iyon pinansin, dahil hindi rin kasi siya mahilig sa mga isda na tabang. At alam niya na siya rin naman ang paglilinisin noon ng kanyang ama. Iayaw niya nga na pinaglilinis ng mga isda dahil sa malansa. Ilang sandali pa ang lumipas ay lalo pang gumilid ang isda na iyon malapit na sa kanyang planggana at talagang napakababaw na doon. Bigla namang dumating ang kanyang ama upang magpalublob ng kalabaw. Wala daw kasi ang kuya Popong niya dahil naghatid iyon ng pagkain sa isa niya pang kuya na sa kasalukuyang nasa limbasan. Naisip niyang takpan ng planggana ang isda para hindi makita ng kanyang ama. Dahil paniguradong siya ang paglilinisin noon
kapag nahuli iyon. Hindi na nga maganda ang mood niya noong araw na iyon at madadagdagan pa ang kanyang pagkairita kapag pinaglinis siya noon ng isda. Napansin ng kanyang ama na nakataob ang planggana at tinanong siya nito kung bakit iyon nakataob. Baka daw kasi mabiyak. Sinagot niya naman ito na tinaob niya talaga iyon upang pagpatungan paminsan-minsan ng kanyang paa upang hindi masyadong mangalay. Sinagot siya ng kanyang ama na tignan-tignan muna ang kalabaw dahil maghahanap-hanap muna ito ng mga labong sa paligid para may maiulam sila sa hapunan. Pagkaalis ng kanyang ama ay itinihaya na niya ang planggana. Pero laking gulat niya dahil wala na roon ang isda. Imposible namang makalabas iyon dahil hanggang buhangin ang pagkakadiin niya noong planggana. Binaliwala niya na lang iyon. Basta ang mahalaga, wala na ang dalag at wala na siyang lilinisan pang malansa. Pagsapit ng kinagabihan ay napansin ng ina ni Charmaine na tulala daw ito at hindi umiimik. Iniisip na lang daw ng ina nito na baka napagod lang sa paglalaba at idagdag pa na meron itong buwan ng dalaw. Hinipo daw ng nanay nito ang noo ni Charmaine at nalamang napakainit nito. Sinabi na lang ng ina na papabilhan na lang ng gamot sa kanyang mga kuya sa kinabukasan. Kasabay na rin ang pagpapatimbang ng mga ito noong kanilang nakuhang ginto. Nang biglang nagsisisigaw daw itong si Charmaine at nagsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Takot na daw ang bunsong kapatid nito at naiyak na. Hinawakan daw ito ng kanyang ama upang awatin. Pero nabigla ang kanyang ama dahil isang waksit niya lang ng kamay ng ama ay halos tumagos ito sa dingding dahil sa lakas. Napasigaw naman ng Diyos ko, Diyos ko! Ang kanyang ina dahil sa pagkagimbal. Lumapit na rin ang kuya niya, si Alan, upang awatin din ito. Pero mabilis lang nito tinadyakan ng malakas ang kanyang kuya na halos mawalan pa nga ng malay. Naisip ng kapatid niyang si Popong na itali na si Charmaine. Dahil dahan-dahan na daw itong lumalabas at baka mapano pa ito kapag nasa labas na. Tapos ang ingay-ingay daw nito noong mga oras na iyon at nagkakagulo na sila dahil sa hindi rin nila alam ang gagawin. Hindi rin nila alam kung ano ang sumapi sa katawan ng dalaga dahil sa sobrang lakas daw talaga nito. Humanap na ng tiyempo ang ama at niyakap si Charmaine upang matalian. Noong mayakap na ang dalaga ay agad ditong sinabi sa anak na lalaki na talian na kaagad ang kamay. At biglang kinagat nito si Mang Ramon na halos maputol na ang daliri nito na kinagat. Naitali naman nila ang dalaga sa kamay at sa paa na para na nga itong baboy. Sinabi ni Mang Ramon sa anak nitong si Popong na samahan siya nito na sunduin si Lola Bullet upang patignan baka nabati o nasaniba na si Charmaine. Itong si Lola Bullet ay kilala sa lugar namin na manggagamot ng mga naengkanto at napaglaruan. Sa may ilog sila dumaan patungo sa bahay ng matanda. Dahil sa summer nga, kaya mas malawak ang maaaring malakaran. Mula sa ilog ay medyo may kalayuan pa ang bahay ng matanda. Pagkalipas ng kulang-kulang 1.5 oras ay pabalik na sina Mang Ramon at Popong kasama ang matanda na si Lola Bullet. Pero noong pabalik na sila ay laking gulat nila dahil yung ilog kanina na halos tuyo pa ang gilid ay napakadami ng tubig at napakalakas pa ng agos noon. Napatanong naman si Popong kung umulan ba sa may Iraya o ito yung bahagi sa itaas ng ilog. Hindi naman siya sinagot ng kanyang ama o ng manggagamot dahil sa pareho itong nagtataka. Sinabi naman ng manggagamot, "Naku, hindi ito maganda. Delikado tayo dito." Sinabi naman ni Mang Ramon sa matanda na kakargahin niya ito sa kanyang likuran para makatawid sa rumaragasang ilog. Tapos pinauna na niya ang anak niyang si Popong. Pero ilang hakbang pa lang ang kanilang nagawa ay sobrang nahirapan na talaga sila.
dahil sa lakas ng agos na halos lampas na nga ang tubig sa bewang nila. Sinabi ng matanda na wag na nilang ituloy dahil baka ikapahamak lang nila kapag pinilit nila ang pagtawid ng ganun kataas ang tubig. Baka maanod lang sila at humampas sa may mga batuhan. Sinabi din ito kay Mang Ramon na wag mag-alala dahil siya na ang bahala sa anak nito. At doon na lang sila sa may tabi ng ilog maghintay ng pagbaba ng tubig. Kaya nagsiupo na nga muna sila sa gilid ng ilog. Dahil sa pagod ay nakaidlip na rin silang tatlo. Na naginip daw ang matandang manggagamot. Sa panaginip nito ay nakita niyang may isang isda na mahina nang lumalangoy at hinahabol ito ng isang dalaga na hindi niya naman mamukhaan kung sino dahil sa nakatalikod ito. At noong papailalim na sana ang isda ay pilit pa rin iyong hinahabol ng dalaga. Nang may biglang tumawag sa kanya ng lola, kaya napalingon siya dito. Nang muli niyang tignan ang dalaga ay nalulunod na daw ito. At naalimpungatan naman ang mag-ama dahil sa maliwanag na pala at napasabi naman si Popong, "Lola Bulet, bakit po? Anong nangyari sa inyo?" Sumagot naman ang matanda na nananaginip daw siya ng masama. Napatayo naman si Mang Ramon at sinabing, "Tara na, wala na yatang baha." Nang tignan nila ang ilog ay tuyong-tuyo na uli ito. Kahit ang mga bato ay wala man lang bahid na nababad sa tubig. At ang mga sanga ng kahoy na nasa gitna ng ilog ay hindi man lang nagalaw. Nagsalita na daw ang matanda. "Saan ang daan patungo sa inyo?" Itinuro naman iyon agad ni Popong. Pagkaturo ay nagmadali na daw sa paglalakad ang matanda at nauna pa ito sa kanila. Pagkarating sa kanila ay hindi na raw nakatali ang dalagang si Charmaine. Ayon pa sa kwento ng ina ay pagkaalis lang daw ng mag-ama para sunduin ang manggagamot ay bigla daw itong nanlambot at nahimatay. Natulala naman ang matanda noong makita ang dalaga dahil sa panaginip niya ay ganun na ganun ang suot pati na rin ang buhok noong dalagang nalulunod. Tinanong daw ng ina sa matanda kung may ideya daw ba ito sa nangyari sa anak. Umiling-iling lang daw muna ang matanda at isinagawa na ang ritual na tinatawag na tamoy. Matapos ang pagtatawas ay napag-alaman daw ng matandang manggagamot na nagustuhan ng isang taong may palikpik ang dalagang si Charmaine. Iminungkahi ng matanda na mag-alay ng itim na baboy, manok at nilagang itlog at ialay iyon sa syokoy na nakatira sa ilog at humingi na rin ng dispensa kung anuman ang panggagambala na nagawa ng dalaga. Sinabi ng matanda na sa Martes daw gawin ang pag-aalay. Linggo ng araw na iyon kaya may sapat pa silang panahon upang maihanda ang mga kakailanganin sa pag-aalay. Pagsapit nga ng araw ng Martes ay isinagawa na nila ang pag-aalay. Habang isinasagawa ang pag-aalay ay bigla na lang tumakbo at sumisigaw si Charmaine na tila wala na talaga sa tamang pag-iisip. Habang nasa kalagitnaan naman ng pagdarasal ang manggagamot ay bigla na lang itong napaluhod at napasubsob. Pagkatayo nito ay nagsalita, "Ramon, ayaw ng syokoy ng alay natin. Itong anak mo talaga ang gusto niya. Pero hindi tayo papayag sa gusto niya." Sumagot naman si Mang Ramon at itinanong kung ano ang kanilang gagawin. Pabulong na sinagot ng matanda ang katanungan ni Mang Ramon. Sinabi daw nito na sa araw ng Huwebes ay manghiram ng 3 water pump at patuyuan iyong nalalabing bahagi ng ilog na meron pang tubig at iyon yung tinatawag na libtong para mawala ng tirahan iyong syokoy. Naghanap na nga sila ng maaarkilang water pump. Pero noong malaman ng may-ari ang dahilan ay hindi na rin iyon pinabayaran pa. Habang isinasagawa ang pagpapatuyo ay biglang nagwala si Charmaine at nagsalita sa isang malaking boses at sinabing, "Bakit nyo sinisira ang gintong mansyon ko na yan? Diyan ako nakatira!"
habang nakaturo iyon sa bahagi ng ilog na kanilang pinapatuyuan. Sa oras na masira ang gintong mansyon na yan, ay mawawalan na ako ng tiraan. Lahat kayo dito ay mamamatay. Halos lahat daw ng naroon ay natulala at yung iba naman ay nagbubulungan pa at sinasabing hindi pala iyan nasaniban, nababaliw lang talaga. Dahil nasaan naman dyan ang mansyon, iilog iyan. Habang nagsisisigaw si Charmaine ay tinatalian ito ng ama dahil alam niyang lalaki ang sumasapi dito at sa ilang saglit lang ay magiging malakas na naman ito. Maya-maya ay biglang tumikom ang kamay ni Charmaine. Kasabay noon ang pagsigaw ng isa sa mga nagbabantay ng water pump dahil may nakita daw ito na nakalutang na katawan ng isang bata. Nagkagulo ang lahat at nagtungo sa lugar na itinuturo noong lalaki. Bigla na lang napahagulgol ang matandang si Lola Bullet dahil ang batang iyon pala ay kanyang apo at kitang-kita ang bakas sa leeg nito na parang sinakal. Nagsalita naman ang nakasapi sa katawan ng dalagang si Charmaine at sinabing, May susunod pa dyan. Sige, ipagpatuloy nyo lang ang pagpapatayo ng ilog. Doon na nakaramdam ng takot ang lahat ng mga taong naroon, kaya unti-unti na ang mga ito na nagsisialisan. Bigla ding huminto ang makina ng water pump at ayaw nang umandar. Umuwi na lang ng bahay nila si Lola Bullet upang asikasuhin ang pagkamatay ng apo. Galit na galit naman sa kanya ang mga anak at sinabing, Nanggagamot ka ng ibang tao, pero anong kapalit? Buhay ng sarili mong apo? Pagkalipas pa ng 2 araw ay nabaliw na ang matandang si Lola Bullet. Kumalat na nga sa lugar ang balita ng pagsapi ng Shokoy kay Charmaine. Isang araw ay biglang may dumating na matandang manggagamot mula sa ibang lugar at dumiretso ito sa bahay nila. Kinuha agad ng matanda ang mga gamit niya. Tinanong naman ni Mang Ramon ang matanda kung ano ang pangalan nito at sinabing, Wala po kaming perang pambayad. Nagpakilala ang matanda na siya daw ay si Oti Josie. At tawagin na lang daw siya sa pangalang Oti. At meron siyang mga kasama na hindi nakikitang gabay. Bigla daw nagsisisigaw si Charmaine at sinabing, Mama, Papa, bakit niyo ako gustong ipapatay? Nagulat daw ang ama ng dalaga at lumapit sa manggagamot at sinabing, Kapag namatay ang anak ko, isasama kita. Hindi naman daw iyon pinansin ng matanda at sumenyas na lumayo siya. Pagkaatras daw ni Mang Ramon ay biglang nanlambot ang dalaga. Bigla daw lumabas ng bahay ang matanda at tumakbo patungo sa direksyon ng ilog. Nagulat daw sila dahil wala pa naman silang naikwento dito tungkol sa mga nangyari sa ilog. Sinundan naman daw nila ito. Pagkarating daw sa ilog ay nagsimula ng magbitaw ng mga orasyon niya ang matanda. Tapos kumukumpas ng paturo sa bahaging may tubig. At sa tuwing kukumpas daw ito ay biglang humahangin ng malakas at parang may natatangay na tubig sa hangin paitaas. Hanggang sa katagalan ay biglang may lumutang na isang malaking patay na dalag. Sinabi daw ng matanda na iyan ang ginagamit ng nilalang para makalapit sa anak mo. Naisara ko na ang lagusan ng Shokoy papunta sa mundong ito, kaya hindi na siya makakabalik dito. Maliban na lang kung may iba pa siyang nilalagusan. Tinanong naman daw ni Mang Ramon ang matanda na kung papaano nga kung may malalagusan pa uli ang Shokoy. Makakasapi daw ba iyon sa anak niya? Sumagot naman ang matanda ng oo. Maliban na lang kung makapag-asawa na ang anak niya dahil hindi na niya ito masasapian pa. Ayon pa daw sa kwento ng ina ni Charmaine na nabanggit daw ng dalaga na minsan itong nanaginip at may isang gwapong lalaki daw na isinama siya sa isang ilog. Pagkatapak niya daw sa tubig ay biglang nagliwanag at lumitaw sa harapan niya ang isang magandang palasyo. Sinabi daw noon
na doon siya ititira kapag pumayag siya na maging asawa nito. Sinabi daw niya na 16 na taong gulang pa lang siya at hindi pa siya pwedeng mag-asawa. Saka na lang daw kapag 18 taong gulang na siya. Sinabi naman din daw ng lalaki na siya ay maghihintay. Matapos nga ang gamutan ay laking pagpapasalamat ng mag-asawa doon sa matandang si Oti Josie. Tinanong daw nila ito kung magkano ang kailangan nilang ibayad. Tamang-tama naman daw nakakababa lang ng alaga nilang manok mula sa itlogan. Sabi daw nito na hingiin na lang iyong 2 itlog. Sumagot naman daw si Mang Ramon na kahit kunin niya pa lahat ng itlog na naroon. Kumuha lang daw ang matanda ng 2, saka umalis na. Sa ngayon po ay 36 na taong gulang na si Charmaine. At noong pagka-17 taong gulang niya ay pinag-asawa na siya kaagad ng kanyang mga magulang kaysa mabalikan pa noong Shokoy. Hanggang ngayon po ay doon pa rin sila nakatira sa Masbate Province. Sir Tikboy, maraming salamat po uli sa pagpapadala mo ng iyong kwento. Sana ay hindi ka magsawa sa pagbabahagi dahil masasabi kong kapanapanabik ang mga kwentong iyong ipinapadala. Sa lahat naman po ng tagapakinig sa channel na ito, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa mga kwentong ibinabahagi sa atin ng ating mga katribo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.